And I would like to read this for our viewers, taken from Matthew chapter 5. Heard that the ancients were told, "You shall not commit murder, and whoever commits murder shall be liable to the court. But I say to you that everyone who is angry with his brother shall be guilty before the court. And whoever says to his brother, 'You good for nothing,' shall be guilty before the Supreme Court. And whoever says, 'You fool,' shall be guilty enough to go in the very hell. Therefore, if you are presenting your offering at the altar, and then remember that your brother has something against you, leave your offering there before the altar and go. First be reconciled to your brother, and then come and present your offering. You have heard that it was said, 'You shall not commit adultery.' But I say to you that everyone who looks at a woman with lust or her has already committed adultery with her in his heart. If your right eye makes you stumble, tear it out and throw it from you. For it is better for you to lose one of the parts of your body than for your whole body to be thrown into hell. If your right hand makes you stumble, cut it off and throw it from you. For it is better for you to lose one of the parts of your body than for your whole body go into hell. Again, you have heard that it is in ancient were told, 'You shall not make false vows, but shall fulfill your vows to the Lord.' But I say to you, make no oath at all, either by heaven, for it is the throne of God, or by the earth, for it is the footstool of his feet, or by Jerusalem, for it is the city of the great King. Nor shall you shall an oath by your head, for you cannot make hair white or black. But let your statement be yes, yes or no. No, anything beyond this is of evil." You may be seated, please. Every Sunday, tinatawag natin, we as Christians, Lord's Day. Kung babalik tayo sa mga Church of Israel, sila ay may tinatawag na Passover. Nagmi-meet sila to celebrate, to thank God, dahil dun sa nilabas sila ng Diyos, dun sa pagiging slave nila sa Egypt. So, pumupunta sila, every time, yung time na nag-worship nila, to thank God, to remind themselves dun sa ginawa ng Diyos sa kanila. Remember, itong mga tao na ito, ang Israelites, sila ay slave dun sa Egypt. Almost 400 years. Slave sila doon. Ibig sabihin, hindi nila magawa ang sarili ng gusto nilang gawin, especially pag-worship sa God, because they are slave. Now, every time na mag-gather sila, the whole Israelites, yung 12 tribes of Israel, to thank God, to remind themselves dun sa ginawa ng Diyos sa kanila. So the same thing with us today. We the people of God, the church, Christians, nandito tayo to worship God, to thank God. Dahil nilabas tayo, Jesus is our Passover, napako siya sa krus upang tayo ay i-redeem, tayo patawarin, ibalik niya tayo doon sa original. Ibig sabihin, tinaas niya yung uri natin. Okay? Kaya nandito tayo sa church. Nandito tayo hindi para gumawa ng mga rituals. Na tulad ng maraming mga tao, pumupunta sila sa church, para lang sila magpa-check, parang nag-check ng attendance, nandun sila, sinasabi nilang present sila physically, but absent sila spiritually. Maraming tao natutulog sa service. Para bang hinahayaan lang nilang matapos yung mga rituals nila o yung mga traditions nila, hindi nila naiintindihan, nandito sila to thank God dun sa ginawa ng Panginoon sa kanila. Kung babalik tayo dun sa mga Children of Israel, nung nilabas sila ni Moses, halos sa daan pa lang, tinuturuan na sila doon sa journey nila, sa puntang Promised Land. Tinuturuan na sila ni Moses kung ano yung mga statutes, kung ano yung mga principle ng Diyos sa kanila. Pagdating nyo sa Promised Land, hindi kayo mag-uugali na tulad nito. Tinuturuan sila. So, ganun din sa atin, we Christians, umaattend tayo ng church.
Hindi para nakatanga dyan. Nandito tayo upang pakinggan natin yung mandate, yung mga principle ng God. After na niredeem niya tayo, dapat tayong ma-enhance. Dapat tayong matuto ng mga salita ng Diyos. Kaya itong title nito, sabi dito, no, Striving Together on Christ's Higher Way. Kumbaga, yung uri ng pagiging Christian natin, dahil galing tayo sa kasamaan, yung sistema ng mundo, umayon tayo doon. Aminin natin yun because of the sin that we get from Adam and Eve. Naging slave tayo doon. Kaya merong scripture na nagsasabi, God take us from the darkness into His marvelous light. Kinuha tayo sa kadiliman. Kinuha tayo sa walang kwentang pamumuhay. Marami sa atin, lahat tayo, ginawa natin yung mga mapangit na gawain. Subalit nung tayo ay nakakilala sa Panginoon, kinuha niya tayo sa kadiliman, and then naiintindihan natin na galing tayo doon, magkaroon tayo naman ng willingness na matuto. Nang sa ganoon, yung principle natin tumaas. Kaya nakalagay dito, striving together on Christ's higher way. Nung nag-aaral tayo, meron tayong subject na development, ano nga ba yan? Personal development. No? Yung kakain ka lang ng mansanas o banana. Okay? Meron pa rin principle yun o meron pa rin dapat na paraan paano kainin. Hindi ka pala kakain ng banana, halimbawa nasa okasyon ka, palang lamoy ka lang, kakainin mo na para kang unggoy nandun sa puno, Hindi ganoon ang paraan na kumain ng saging. Okay? Even yung apple, hindi lang nandun ka sa magandang setting and then ganun ka kakain, tapos nakatakas pa yung isang paa mo, kumakain ka doon and then lamon ka ng lamon, tapos may maririnig ka pa, parang So, madalit sabi, yung subject na yun, tinuturuan tayo paano mag-act ng maayos. Madalit sabi, sa Christianity, yung uri ng pagkatao natin, tinataas ng Panginoon. Tinuturuan tayo kung paano tayo magiging ilaw. Tayo ay tinawag sa kadiliman. Kaya nga napakaganda nito, even dito, noong araw, sinasabi, dito sinasabi, yung bang meron kang katunggali, meron kang kaaway. Mag-o-offer ka, pupunta ka sa Panginoon, and then maalala mo, may kaaway ka. Imagine, nandun ka nasa church ka na, maalala mo meron kang kaaway, iiwanan mo muna yung offering mo and then puntahan mo yung kaaway mo. Para bang sinasabi dito, tinataas ng Diyos yung pagiging uri ng Christian mo. Sa mga lalaki, makita mo lang daw ang isang babae, then mag-isip ka ng masama doon, nakipaglas ka na sa iyong puso. Ganito yung standard ng Diyos. Kaya nga sa every Sunday, nire-remind tayo ng mga teaching na ito, binibigay tayo ng Monday, tinuturuan tayo ng Panginoon paano mamuhay ng matuwid sa harapan niya. So madalit sabi, magkaroon tayo ng willingness. Pagka narinig natin yung salita ng Diyos, pag-aralan natin i-apply ito. Na-remind ako dun sa Israelites, yung mga 12 tribes. Okay? Ito, kumbaga, sa iba naiinip ako. Ito yung principle. Kung bakit kayo nagtatithe, bakit kayo nagbabayad ng tithes ninyo. Yung children of Israel, 12 sila. Okay? And then ang sabi ng Diyos, itong Levites, ito yung mamamahala sa spiritual side, nung 11. Okay? Ngayon, yung 11, binigyan sila ng business ng Diyos. Ito yung agriculture. Kayo ay agriculture ang trabaho ninyo. Itong kapatid ninyo na Levites, itong pamilya na ito, hindi ko sila bibigyan ng inheritance. Wala silang trabaho. Okay? Naalala ko, isingit ko lang dito yung isang joke. Nakita yung isang leader, isang pari. Pumunta yung mga members doon sa bahay ng pari. And then nakita nila, ang daming nakasampay. Pati mga panty, may nakasampay. Sabi ng mga members, Father, meron yata kayong chicks dito. Hindi. Ang sabi niya, kung hindi ako tatanggap ng labada, magugutom ako. Nagtanggap pala siya ng labada. So madalit sabi, ito yung instruction, ito yung principle. Ang sabi ng Diyos, dun sa 11,
Sabi niya, binigyan ko ng trabaho, and then yung tithes ninyo, ibibigay nyo sa akin, ibibigay ko dito sa Levites. Ganon din sa inyo. Yung tithes ninyo, binigyan kayo ng trabaho ng Diyos. Lahat tayo may trabaho. Ang trabaho ko ay ito. Hindi ko pwedeng trabahuhin yung trabaho ninyo sapagkat hindi ako tinawag ng Diyos diyan. Sinubukan ko magtrabaho sa ganyang sitwasyon, hindi nag-click. Hindi ako happy. Walang joy, walang peace, sapagkat hindi ako tinawag doon. Hindi rin kayo tinawag ng Panginoon dito. Ano ba kayo? Ngayon, yung inheritance ninyo o yung tithes ninyo, sorry na lang, nakakainip. Kumbaga, ito yung sasabihin ko dito. Kung hindi nyo bibigay yung tithes ninyo, ninanakawan ninyo yung leader nyo. Remember, sabi ng Diyos, binigyan ko ng trabaho. Hindi nga kayo agriculture, pero may mga kanya-kanya kayong trabaho. Ngayon, kapag hindi nyo binibigay yung tithes ninyo, ang ninanakawan ninyo yung Levites ninyo. Sorry sa inyo. Kapag ako nangangamoy na dito, wala na akong pambili ng shampoo o sabon dahil hindi nyo binabayaran yung tithes ninyo. At hindi rin kayo mag-grow. Hindi kayo mag-grow. Nung napunta ako ng Italy, may mga restaurant dyan, hanggat hindi ka nagbabayad muna, hindi ibibigay yung kakainin mo. Hindi ba? Maraming restaurant dyan, magbayad ka muna. So kung hindi ka magbabayad, hindi darating yung order mo. So in Christianity, akala natin, kain ka ng kain, kapag hindi ka naman nagbabayad, hindi ka mag-grow. Ito pa yung makikita natin dyan. Mapapansin mo, yung mga hindi nagbabayad ng tithes nila, balang araw magre-reklamo na yan. Why? Dahil hindi sila nag-grow. Ang enemy papasok sa doon. Makikita niya yung mali. Because you are not paying your tithes. At saka nakakahiya. Okay? Hindi ba kayo nakakahiya? Hindi ba kayo nahiya sa akin? Pinapakain ko yung salita ng Diyos, tapos hindi nyo babayaran yung kinakain ninyo? Gawin natin doon sa, kumbaga, simpleng principle. Ninanakawan ninyo ang Diyos, ninanakawan ninyo ako. Okay? Dahil ang sabi ng Diyos doon sa children of Israel, yung wala silang inheritance, and then yung tithes ninyo ibibigay ko doon sa mga Levites. That is the whole idea. Hindi natin pwedeng sabihin din, nagbibigay ako, merong responsibility ang church sa akin. Si Sister Myra, malaking tulong siya sa marami sa inyo. Kulang na lang, minsan kung di na lang siya ang manganganak, magsisilang ng bata. Yung mga ibang papeles, halos siyang tumutulong. Sa ibang church, wala ito. Ngayon, ang iniisip ng marami, obligasyon ng church na ayusin yung maladi. Hindi ito trabaho ng church. Kumbaga, out of his ability, na nakakatulong siya sa atin. Pero wag nating sabihin na responsibility niya yung mga mag-ayos ng papel. Hindi. Saan ka makakakita ng church na gagawin niya yung ginagawa niya? So madalit sabi, kumbaga magkaroon tayo, yung iba hindi man magpasalamat, hindi man tatawag, natanggap ko na po yung maladi ko. Wala man daw. Yung iba, yung iba magpapadala ng kalamay, many years ago, at least nagpadala ng kalamay na yung iba nakakuha ng discount, hindi na nagbayad ng kanilang tax. And then yung iba nakapag-withdraw pa dun sa tax na yun, hindi man nagsabing, Sister Myra, salamat po. Ito po yung pambili ninyo ng chocolate. Okay? So madalit sabi, itong mga bagay na ito, kailangan nating makita. Kumbaga, ang Diyos gumamit siya ng instrumento sa atin upang tayo ay maabsuelto dun sa pinasukan nating problema o yung nakapunta tayo sa problema nun, and then inabsuelto tayo ng Diyos sa pamamagitan ng mga tao, and then we need to be thankful sa Diyos. Ito yung mga principle ng salita ng Diyos na tinuturo sa atin, tinataas yung level natin. Dahil nga namuhay tayo, based dun sa salita ni Pope John Paul II, we are living in a culture of death. Namumuhay tayo sa kasamaan ng mundo. Para sa akin, ako mula noong 1985, nung ako'y makakilala sa Panginoon, dahil ang buhay ko'y miserable. Nung ako'y nakakilala sa Panginoon, mula noon, mabibilang mo sa aking daliri kung ilang beses ako nag-absent sa gawain ng Panginoon sapagkat nakita ko kung saan ako galing.
Kasamaan ang aking ginagawa sapagkat nakita ko din dahil nakakuha ako ng kasalanan kay Adam and Eve, ako ay slave ng kasalanan. Subalit ang makakita, kilala ako sa Panginoon, hindi ako gagawa ng paraan para mag-happy-happy, para lumiban lang ako dun sa pasasalamat sa Diyos. Napakaraming Christian today, ayaw nilang mag-absent dahil gusto nilang kumanta sa Panginoon. Sa kanilang worship na yun. Okay? Pero ang gusto kong makita natin dito, kahit kakanta lang sila doon, para sa kanila, nagawa na nila ang worship nila sa Panginoon. Para bang anumang temptation o anumang pagsubok o anumang kukuha ng ating atensyon para wag kang mapunta sa Panginoon o mag-worship sa Panginoon, we need to set aside. Kaya nga Sunday is the Lord's Day. So para bang dito sa reading na ito, itinataas yung standard natin. So magkaroon naman tayo ng willingness na ma-change. Dahil hindi naman tayo mabibless kung halimbawang ino-hold natin na tayo ay mag-grow. Remember, ang Diyos, tinawag niya tayo upang maging ilaw. Going back sa mga children of Israel, dinala sila ng Diyos doon, flowing with milk and honey. Yung mga Indian friend natin sa Bahrain, ang sabi nila, dahil in-invite nila ako for I think dinner yata yun, no? And then dahil ito'y galing sa Israel, si Sister Miriam galing na siya doon. Ang sabi nila, makikita mo yung pagkakaiba, yung Palestine side at saka yung Israel side. Ang sabi nila, is amazing, sabi niya, dito sa Palestine side, brown. Okay, brown. And then dito sa Israel, green. Dahil mataba ang lupa dun sa Israel. So makikita mo doon, itong mga tao na ito, sapagkat sila niredeem ng Diyos, galing doon sa slavery, and then binless ng Diyos itong mga tao na ito. Imagine, para bang, kumbaga, itong kalahati ng pulpit na ito, brown dito, and then dito sa kabila, is green. Ngayon, ang Diyos, binless niya kayo. Hindi lang ninyo kumisan nakikita. Ang nakikita natin lagi, yung wala. Hindi natin nakikita yung meron. Why? And then kapag ang attitude natin magreklamo, at yun ang nakikita natin sa maraming tao. Ilan pa lang, nung una, gusto natin magkaroon ng trabaho. Nagkaroon nga ng trabaho. And then marinig mo na yung reklamo. Pagka hindi na mabili yung gusto niyang bilhin, reklamo. Kahapon sinishare ko yung mga taga Middle East. And then, ang sahod nila, magkano ba yung 140 BD, 150 BD? Wala pang 20,000. Okay? Tuwang-tuwa na sila doon. Siguro mga 20,000 pesos, sabi natin 20,000 pesos sweldo niya a month. And then, dito sa atin, merong sumasahod ng, I think, 50 mil. Hindi lang. Marahil yung iba sa inyo sumasahod ng 100,000 pesos. Tama ba ako? May sumasahod ba sa inyong ganung? Pero, kung pagsasamahin mo, pagtatabihin mo ang dalawang ito, mas mareklamo yung sumasahod ng 100,000 pesos kaysa sumasahod ng 20,000 pesos. So, makita mo nun, ito pa yung mahirap. Hindi si Joseph Estrada, Ito pa yung mahirap doon, Nakaka-receive na tayo ng ganung kalaking pera, and then, hindi pa natin alam kung saan natin dadalhin yung pera na tanggap natin. Para bang nalilito tayo, natataranta tayo kung paano natin gagastusin yung mga natanggap natin. Sabi nga ni Sister Myra, minsan yung pera natin sumasayaw, umiiyak. Gastusin mo ako. Kaya maraming tao napapahamak din dahil hindi na alam i-contain yung pera na nasa kanila. Na-remind ako tuloy dito sa scripture, merong isang mayaman. Okay? And then ang sabi niya, mayaman na ako, wala na akong gagawin, bibili na lang ako ng rocking chair, magsasaya na lang ako. Para bang kontento na siya. Pagawa ko ng malaking warehouse, and then ang sabi ng Panginoon, ulul, sabi niya, you fool, hindi mo ba alam mamayang gabi kukunin ko na ang iyong buhay? So dito, tinataas ng Diyos yung quality ng yung pamamaraan natin. His ways is higher than man's ways. Para bang magkaroon naman tayo ng willingness. Okay, ito yung nire-require ng Panginoon sa akin sapagkat galing ako sa wala. Dati ako'y salat ako
ang buhay ko'y miserable. Okay? Nagkawatak-watak ang aking buhay. Kaya nga yung broken pieces, ano? And then ang Diyos tinawag niya ako, and then finix niya ako. He set me free. Hindi ka lang na-set free. Kailangan mong mag-umpisa pag-aralan yung salita ng Diyos, katulad ng ginagawa natin every Sunday, nagbabasa ka ng salita ng Diyos. And then, willing naman tayo sanang i-apply ang mga salita ng Diyos. Kahapon, galing ako sa Turkey, nadalaan din yung aking pag-change ng aircraft. And then, yung time is almost 2 hours lang, okay? So dahil sa haba nung pag-transfer mo, no, and then siguro ang lakaran mula dito sa Monaco hanggang Kapday, napakalayo, no? Kailangan akong tumakbo. Kung hindi ako tatakbo, and then malilate ako dun sa aking lilipatang aircraft. So madalit sabi, you need to follow kung ano yung sinasabi. Hindi ka pwede magpapalat-palat doon, magbabagal-bagal ka ng lakad dahil napakalayo. Twice ko nang na-experience yun. No? Tunay na napakalayo. So ang ibig kong sabihin dito, once na hindi ka nag-obey dun sa mga principles na yun, you will be in trouble. Huwag naman nating sabihin, ay, ang Diyos punong-puno ng grasya. Totoo yun. Pero sabi nga sa atin, kapag kapuno na ang salop, kinakalos din naman. Ibig sabihin, may mga consequences. Nawa, maging ready tayo kapag yung consequences dumating sa atin. Kaya nga dito sa first reading, ang Diyos hindi niya pinapaintulutan. Of course, may panunumbat dito. Sabi niya, huwag ninyong sabihin, dahil sa Diyos, ako ay naligaw ng daan. Huwag nating sasabihin, for He will not do what He hates. Hindi papagawa ng Diyos ang kanyang kinamumuyan. Ayaw niya. Kaya tayo, huwag nating sasabihin, kasi ang Diyos Kaya ako naligaw ng landas. O kaya naman, kasi naman siya. Naligaw ako ng landas dahil sa kanya. Dito, nakukuha natin yung character ni Adam and Eve. Magturo, manisi. Di ba? Nung tinanong siya ng Diyos, Adam, where are you? I'm hiding. Bakit? Kinain mo ba yung pinagbabawal ko? Sabi niya. Ito kasing babaeng binigay mo. Yun ang nakuha ng marami sa atin. Na dapat, wala na tayo doon. Sapagkat tinubos na tayo ng Lord. Niredeem na tayo. Tinanggal niya yung sin na yun sa buhay natin. Dapat nagiging obedience tayo doon sa mga pinapagawa ng Panginoon sa atin. That is the whole idea. Kaya ang mga Christian, they need to follow. Kaya nga sinasabi ng Lord, follow me. Si Paul sabi niya, follow me as I follow Christ. Ngayon kapag nakikita natin yung sarili natin na rebelde pa, ibig sabihin, dinideny mo yung ginawa ng Lord doon sa cross. Hindi ka pa na-redeem. Kaya dapat unawain natin, very vivid, itong altar. Every time na makikita na natin yung altar, and then i-remind mo yung sarili mo, you are being set free. Wala ka na dun sa ilalim ng power ng enemy. Sabi niya, do this in remembrance of me. So madalit sabi, wala ka na doon. Ngayon, i-renew naman natin yung isip natin. Nang sa ganun, patuloy siyang tumaas yung standard natin. Kaya nga nakalagay dito, inuulit ko, striving together. Okay? Lahat tayo, para pumunta tayo doon sa sitwasyon na yon, magkaroon tayo ng desire o eagerness na lumakad doon sa mataas na pamamaraan ng Diyos. Doon may pag-asa doon. Kung mananatili ka doon sa level, sabi nga nung nag-aaral tayo sa elementary, gamitin ninyo ang utak ninyong ano ba sinasabi nan? Utak tonto, utak unggoy, okay? Kumbaga may utak pa rin. Kumbaga gamitin ninyo. Kumbaga sa Christianity, hindi ko sinasabing utak gamitin natin yung ability na binigay ng Diyos. Remember, ang Diyos, kinreate tayo, nakawangis niya. Ang DNA natin kapareho ng Diyos because we came from God. Ngayon, bilang mga tao, magkaroon tayo ng willingness. Kaya nga sa Romans 12, renew your minds. Kung mananatili ka dun sa level na yon, mula nung ikaw ay isinilang, okay? Kung yung level mo na yon mababa, and then nakakilala ka sa Panginoon, hindi lang nagtatapos dun sa nakakilala ka sa Panginoon. Palitan mo rin yung pamamaraan mo. Going back to sa children of Israel,
Yung mga tao na ito, slave sila dun sa Egypt. Yung alam lang nilang gawin, yung pinapagawa ng evil. Okay? Yung Pharaoh symbolizing evil. Slave sila doon. Pero nung ilabas sila ni Moses, okay? Nilabas sila ng Diyos through Moses, and then binago ng Diyos yung standard, yung mindset nila. Kasi meron silang assignment. Okay, pakinggan nyo to. Meron silang assignment na yung kadakilaan ng Diyos ibabandila nila sa buong mundo. Yun ang assignment nila. Ipakilala nila ang Diyos sa pamamagitan ng pamumuhay nila. Kaya nga ang Israel, biro ko nga, dahil nga fertile yung land. Sabi ko doon sa nagkukwento, we need to be careful. If you are standing in Israel, baka kako tumubo yung paa mo dahil fertile ang lupa. So ibig sabihin, lahat ng mga binhi na tinatanim doon sa bansa na yon, malago at magaganda ang bunga. So madalit sabi, binless sila ng Diyos. Ganun din tayo. Binless kayo ng Panginoon, binless tayo ng Diyos, and then dapat nating ibandila yung blessing na binigay ng Diyos sa atin. Lahat tayo may ability. Lahat tayo pwedeng magsimula ng something. And then yung sinimulan natin ay pwedeng mag-prosper. Kaya ang bawat isa sa inyo, okay, listen to this, this is powerful. Huwag kayong matatakot kung kayo ay uuwi at magsimula ng something. Magpa-prosper yan sapagkat merong ability na binigay ng Diyos sa inyo. Tingnan nyo to. Bakit napakaraming mga naging OFW? Nothing criticism. Marapin lang natin yung totoo. Naghanap tayo ng green pasture. Hanggang ngayon, nag-wander pa rin tayo sa wilderness. Na para bang sa tagal na dito, wala pa rin nangyayari. Dahil mali yung isip natin. Kapag ka nakaka-encounter tayo ng mga challenges, harapin natin. Merong nagsabi sa akin dito, si Bridget, ang sabi niya, dahil yung family from England, sabi ko, ang lakas ng faith nila, binenta nila yung mga riyan nila, pumunta sila dito sa Monaco para mag-start ng group dahil daw yun ang feel nila na pumunta dito sa Monaco. And then sabi niya, ikaw din, sabi niya, napakalakas ng faith ninyo. Pumunta kayo dito, wala naman kayong dala. Pero nakita natin, sa loob ng 20 taon, hindi namin nakita yung sarili namin at tulog kami sa kalsada. Ang Diyos nag-provide siya dahil we have something. Meron tayong may offer, which is Jesus, the hope of glory. So madalit sabi, in general, lahat kayo ay merong potential. Pwede kayong mag-start. Going back doon sa nag-invento ng tilapia boneless. Very alive sa akin sapagkat napakinggan ko yung testimony niya. Sa halagang 500 piso, ngayon mayaman na siya. Hindi na kailangan mag-abroad. So para bang ang tanong dito sa Christianity, itinaas yung sarili natin, dapat mag-change din yung mindset natin. Kaninang umaga, yung aking kapatid na nandun nakatira sa bahay, pinapakita niya yung tanan niya dun sa may likod ng bahay. Yung mga kamatis niya, sabi na nakapag-harvest na akong 4 na piraso. Napakaraming bunga yung kanyang halaman. So ibig kong sabihin dito, kung kikilos lang tayo, again, ang Diyos gusto itinaas na yung standard natin. Ngayon ang tanong ba, willing ba tayo sumabay dun sa standard na yun? O gusto lang nating manatili doon? Like marami sa atin, gustong-gusto natin mag-stay doon sa comforting zone natin. Kapag ka ang Diyos, binubulabog ka na, ibig sabihin gusto kanyang i-promote, magkaroon ka naman ng willingness, pumayag ka naman dahil tinataas ka ng Diyos. Sa Diyos, puro promotion. Hindi natin binabagsak yung tao. We don't criticize people dahil dun sa mistake nila o dun sa kakulangan nila. We encourage people na umangat ng umangat sapagkat diredeem sila ng Diyos. Powerful, itong kanta na I-request ko na kantahin natin muli, itong Broken Vessels. Ito, sabi dito, all these pieces broken and scattered. Ito tayo. Kung alam nyo yung steak asin, kay sa Pilipinas, yung giniling na karne. Steak asin, wasak-wasak, warak-warak. Dahil ang buhay natin, naging steak asin, naging miserable. Ngayon ang Diyos, bumaba siya, through Christ, finix niya tayo.
And then dahil phoenix ka niya, mag-change naman yung mindset natin. Okay? Ito yung essence ng Christianity. Okay? I-phoenix niya yung buhay natin, and then kapag ito naiintindihan natin, kung phoenix na ako ng Diyos, and then pupunta ako sa church para pasalamatan siya, kasi phoenix niya ako. Pasalamatan ko siya, kaya nga yung mga songs na ito, nagsasalita ito sa atin. Ngayon, kung hindi natin iniunawa ito, one day magsasawa ka, wala namang nababago sa akin eh. Kasi hindi ka willing humakbang dun sa instruction ng Diyos sa'yo. Kaya at the end of the day, parang boring ang life. Hindi boring ang life. Napakasarap mabuhay. Hindi tayo nandito na parang nagpapakatanda and then retired na ako dahil 65 years old na ako, uwi na ako sa atin, bibili ako ng rocking chair, tsaka bibili ako ng tungkod. Hindi ganun ang life. Hindi rin totoo, hindi rin tama yung kukuha ka ng insurance company para bang sinisave mo na ikaw ay mamatay. Hindi. Dapat buhay ang siyang ginagawa mo. Yung idea na para bang ikaw ay magre-retire, maling idea yon. Walang pag-asa doon. Napansin nyo ba yung mga tao na pagka-retirado na siya, wala nang gagawin? Pansinin nyo. Ang bilis nilang tumanda. Ang bilis nilang manghina. Kasi hindi naman yun ang design ng Diyos sa atin. Ang Diyos, dinesign tayo to do something. Hindi para ikaw ay maupo na lamang doon. Okay? Si Archbishop Hines, ngayon, sineselebrate nila yung 80 years old niya. Okay? Itong tao na ito, 80 years old. Okay? Pag ikaw ay sumama sa kanya, pumunta doon sa farm, dahil yung kanyang farm, bundok, magpababang ganyan, Kaya pag yan naglalakad yun, yung paa niya ganyan. Okay? So pagka sumama ka doon, pumunta ka sa baba, baka isang oras, nasa taas na siya, inaantay ka na isang oras. Malakas itong tao na ito. Ilan sa atin, very weak, na para ba ang kaya lang natin gawin, maglaban ng panyo. Okay? Dahil yung mindset natin, pinrogram natin na walang magagawa. Hindi ganun ang pagka-create sa atin ng Diyos. Kinreate tayo to do extra. Kaya nga itong suot pa natin, green, no? Nire-remind tayo, sabi ko nga kanina, God given us everything. And then inuutusan tayo ng Panginoon to declare. Si Jesus, He demonstrate the character of God. Malimit kong sinasabi ito. Ito yung hope natin. Renew your minds. Napakarami yan, daming silya. Okay? Ang daming pews na walang laman. Ito bang mga silya na ito? Ito ba'y mag-grow ba sa Panginoon ang mga ito? Hindi. Yung mga i-reach out ninyo, matutulungan ninyo sila na makalabas doon sa bitag ng enemy. Sinishare ko yung taga Bahrain. And then, ang sabi niya, salamat, sabi niya, meron akong nakitang community na ganito. Parang merong sense of belonging. Sa panahon natin ngayon, ang sabi ko nga, hindi ka pwedeng, even siya, sinabi niya, mahirap din magtiwala. Okay? Kaya sa community katulad nito, bagamat hindi pa tayo perfect, at least may napapakyan tayo na salita ng Diyos. Yung mga tao na walang pag-asa, pwede silang pumunta sa inyo, and then pwede silang mag-open ng problema nila sapagkat mapagkakatiwalaan nila kayo. Sa panahon ngayon, mahirap magtiwala. Sabi nga nila, ang tao daw, kapag pinautang mo, nagkakaroon ng gulo, nagkakasakit. Anong makakalimutin? Anong mga bang tawag nila daw? Amnesia. Dahil nga sa panahon natin ito, ang tao may makuha lamang siya sa iyo, hindi niya tinitingnan yung responsibility niya sa iyo. Sapagkat yun ang sistema ng mundo. Okay? Sa Christianity, tinataas yung standard natin. Kaya nakalagay dito is striving. Okay? A higher ways of God. This is the kingdom of God. We have everything, we lack in nothing. You may stand, let's sing this song again. Broken pieces. Broken. Thank you, Lord. Kita ba dun okay. Kung makita nyo sa screen, tingnan nyo yung lyrics, napakaganda nitong lyrics nito. Broken vessels pala, okay? And then, nagsasalita ito na tayo ay niredeem ng Lord, phoenix niya tayo. Thank you, Lord. See yourselves from this song.
pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Thank you, Lord, for fixing us, for raising up. Take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your love in me. Amazing grace, the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Brothers and sisters, yun ang totoo. Jesus came to fix us. Nawa makita natin ang sarili natin na ang buhay natin finix na ng Lord 2,000 years ago pa. Na kumbaga magkaroon tayo ng willingness na lumakad dun sa standard ng Diyos. Nang sa ganun ma-experience natin, ma-enjoy natin yung blessing ng Diyos, peace, joy. Nang sa ganun, bawat harapin natin ng unos, bagyo, kaya natin i-overcome because God given us everything, we lack in nothing. This is the essence of Christianity. Sa inyo na mayroong karamdaman, marahil nandito, marahil dun sa mga nanunood. Like kanilang umaga, mayroong isang naipag-pray na mayroon siyang cancer, level 4 or stage 4 sa kanyang sakit na. So, nice kong sabihin sa inyo, kung kayo man ay mayroong karamdaman, 2,000 years ago pa, pinagaling kayo ng Panginoon. Para bang ang pinag-uusapan natin dito, kung unawain lang ninyo na pinagaling na kayo ng Diyos, ang kininlang ninyo yung ginawa niya para sa inyo. Ito yung message ng Christianity. By the stripe of Jesus, we are healed. Okay, kaya sa inyo na mayroong karamdaman, maging nandito, maging dyan sa mga nanunod sa inyo, nais kong ipatong ninyo ang inyong kanang kamay sa bahagi ng inyong karamdaman. At ako'y mananalangin at ang kinin ninyo ng Panginoon, kaya niya kayong abutin. Katunayan, nandyan siya sa inyo. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya kayo pababayaan. Tayo lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa iyong pagbaba. Ikaw ay namatay sa krus upang kami ay i-redeem, upang kami patawarin at linisin sa lahat ng aming karumihan. Kami ay iyong dinala dun sa level na kung saan bago nagkasala ang tao, ibinalik mo kami. You reconcile us back to yourself. Salamat, Panginoon. Nawa maintindihan namin ito, Panginoon, na kami ay iyong ibinalik na
dun sa dati naming kalagyan. And then sinasabi mo sa amin, go be fruitful and multiply. Sinasabi mo sa amin, kami mga magagaling na. Lord, sa oras na ito, nakikita mo ang aking mga kapatid na nakapatong ang kanilang kanang kamay sa kanilang bahagi ng kanilang karamdaman. Lord, ang dalangin ko, iunat mo ang iyong mapagpalang kamay sa kanila. Hayaan mo, Panginoon, sa oras na ito, maramdaman ng bawat isa ang kagalingan na nagmumula sa iyo. At salamat din, Lord, sa authority na nilagay mo sa akin nang sabi mo sa aming pangangaral ng salita mo, magpagaling din kami ng mga may sakit. Based sa Matthew 10:7-8. Kaya sa oras na ito, aking inutusan ang lahat ng sakit mula ulo hanggang talampakan na umalis sa pangalan ni Jesus. Lahat ng cancer, lahat ng sakit, inutusan ko ang lahat ng ito na umalis sa bahagi ng inyong katawan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Kung kailangan man nila, Lord, ng restoration ng kanilang buhay, ang kanilang pamilya, dahil sa drugs o anumang bisyo na sumira ng buhay nila, Lord, gawin mo silang maayos. Restore them right now, Lord. Restore them in the name of Jesus. And Lord, salamat po sa desire na lumakad sila sa prinsipyo na itinuturo mo sa kanila na maging mataas ang prinsipyo, standard ng Christianity. Lord, iukit mo sa mga puso namin at tulungan mo kaming maintindihan namin ito upang ang level namin ay patuloy na tumaas katulad ng sabi mo sa Romans 12, renew our minds. Palitan namin ang aming kaisipan, isip na mataas, isip na nasa Biblia, Panginoon. Lord, marami pong salamat sa pinapagaling mo na ang aking mga kapatid, maging dun sa mga nasa YouTube sa oras na ito, maging nasa live. Lord, thank you, pinapagaling mo na sila. Pinararamdam mo sa kanila, Lord, ang kompletong kagalingan na nagmumula sa iyo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Let's sing this song again. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. For the last time, amazing grace. Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken